Isang mapagpalang araw sa inyong lahat, mga kapuso, at kasama sa bawat kwentuhan. Samahan niyo po akong muli sa isang paglalakbay kung saan ang mga sugat ng kahapon ay magiging susi sa pagbukas ng pinto ng kinabukasan. Sabi nila, may mga lihim na mas mabuting ibaon na lamang sa limot. Ngunit paano kung ang isang lihim na pilit mong tinatakpan ay siya ring tanging pag-asa para isalba ang buhay ng pinakamamahal mo? Ang tunog ng lumang makinang panahon ni Alonsina Montoya ang nagsisilbing musika sa kanilang maliit na tahanan sa Barangay Pag-asa. Bawat tahi sa kupas na uniforme ng kanyang panganay na si Sinag ay isang panalangin. Isang pakiusap sa Diyos na bigyan pa siya ng lakas para sa susunod na araw. 5 taon. 5 taon na siyang mag-isang itinataguyod ang 4 niyang mga anghel. Napangiti siya habang pinagmamasdan ang mga ito. Si Sinag, sa kanyang murang edad, ay nagpapakita na ng pagiging isang kuya na handang protektahan ang kanyang mga kapatid. Si Ulan, ang tahimik niyang prinsesa, ay abala sa pagguhit sa isang pirasong papel. Si Dapit Hapon naman, ang kanyang palaisip na anak, ay nakatingin lang sa bintana, tila binabasa ang mga ulap. At si Bituin, ang kanyang bunso, ang bituin ng kanyang madilim na gabi. Umaawit ito ng isang kantang pambata. Ang tinig nitong matamis ay nagbibigay kulay sa kanilang mumunting espasyo. Mahirap man ang buhay, ang mga tawa at ngiti ng kanyang mga anak ay sapat na para maramdaman niyang siya na ang pinakamayamang ina sa buong mundo. Nanay, gutom na po ako, sabi ni Sinag habang hinihimas ang tiyan. Sandali lang anak, malambing na sagot ni Alonsina. Itinigil ang pagtatahi. Magluluto na si nanay ng paborito ninyong lugaw. Ngunit habang siya'y tumatayo, isang bagay ang pumukaw sa kanyang pansin. Ang pagkanta ni Bituin ay biglang humina at nawala. Lumingon siya at nakita ang kanyang bunso na nakahawak sa dibdib. Ang mukha'y biglang namutla na parang isang papel. Bituin? Anak? Tawag niya, may kaba na gumapang sa kanyang puso. Ang ngiti ni Bituin ay biglang naglaho. Isang iglap, pumagsak ito sa sahig. Bituin! Ang sigaw ni Alonsina ay umalingaw-ngaw sa buong kabahayan. Mabilis niyang dinaluhan ng anak. Sina po ang maliit nitong katawan na ngayon ay walang malay. Ang 3 pa niyang anak ay napasigaw sa takot, umiiyak habang nakatingin sa kanilang bunsong kapatid. Nagpapanik si Alonsina. Ang kanyang mundo ay biglang gumuho. Binuhat niya si Bituin. Ang lakas na nagmumula sa takot ng isang ina ang nagtulak sa kanya na tumakbo palabas ng bahay. Tulong! Tulungan ninyo ako! Ang anak ko! Sigaw niya habang tumatakbo sa makipot na eskinita ng Barangay Pag-asa. Hindi alintana ang mga batong tumutusok sa kanyang mga paa. Sa ospital, ang bawat segundo ay parang isang walang hanggang paghihintay. Nakaupo si Alonsina sa labas ng emergency room. Ang kanyang mga kamay ay magkayakap sa panalangin. Ang mga damit niya ay may bahid ng alikabok mula sa pagmamadali. At ang kanyang puso ay walang tigil sa pagtibok ng mabilis. Maya-maya, lumabas ang isang doktor. Ang seryosong mukha nito ay nagbabadya ng hindi magandang balita. Mrs. Montoya? Sina na lang po, Doc. Kumusta po ang anak ko? Huminga ng malalim ang doktor. Your daughter is stable for now. Pero may nakita kami sa kanyang blood tests. Bituin has a rare type of blood disease. Ang kanyang bone marrow ay hindi na gumagawa ng sapat na healthy blood cells. Parang nabingi si Alonsina. Hindi niya maintindihan ang mga salitang medikal. Ang tanging narinig niya ay ang panganib sa buhay ng kanyang anak. Ano po ang ibig sabihin yon, Doc? May lunas po ba? Kailangan niya ng bone marrow transplant. Sa lalong madaling panahon, sabi ng doktor, ang bawat salita ay tila isang martilyong pumupukpok sa puso ni Alonsina. Kailangan nating maghanap ng compatible donor.
Mas mataas ang tsansa kung galing sa isang kadugo, isang kapatid o magulang. Ang pinakamaganda, kung mula sa ama. Ama, ang salitang yon ay tumama sa kanya na parang kidlat. Bigla, ang sterile na amoy ng ospital ay napalitan ng amoy ng malakas na ulan. Bumalik sa kanya ang alaala ng isang gabing madilim 5 taon na ang nakalipas. Ang gabi kung saan siya ay pinalayas, hinusgahan, at tinakwil. Ang gabi kung saan siya ay naiwang basang-basa sa ilalim ng ulan, yakap-yakap ang 4 na sanggol sa kanyang sinapupunan, habang ang lalaking minahal niya ay tumalikod at isinara ang pinto. Ngayong gabi, sa tabi ng kama ng kanyang natutulog na anak, naramdaman ni Alonsina ang parehong lamig. Nakakabit si bituin sa isang IV drip. Ang payapa nitong muka ay sumasalamin sa kawalang malay. Hinaplos ni Alonsina ang buhok nito. Alam niyang meron siyang pagpipilian. Maari niyang hayaan ang kanyang pride, ang kanyang galit, at ang kanyang sakit na maghari. O maari niyang isakripisyo ang lahat ng iyon para sa buhay ng kanyang anak. Ang sagot ay malinaw. Kahit gaano pa ito kasakit. Pag-uwi sa kanilang bahay para kumuha ng damit, dahan-dahan siyang lumapit sa isang lumang baul na nakatago sa ilalim ng kanyang higaan. Bubuksan na sana niya ito ng maraming beses sa nakaraan para itapon ang lahat ng laman, ngunit palagi siyang may kung anong pumipigil. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang binubuksan niya ang takip. Sa ilalim ng ilang mga lumang litrato, may isang bagay doon na 5 taon na niyang hindi tinitingnan. Isang business card. Kupas na ang mga gilid at naninilaw na ang papel. Kinuha niya ito. Sa kanyang mga daliri, naramdaman niya ang bigat ng nakaraan. Nakasulat dito, sa eleganteng letra, Castor del Mundo, CEO, Mundo Holdings International. Sinikmuraan siya ng galit at pait. Ngunit habang tinititigan niya ang pangalan ng lalaking sumira sa kanyang buhay, isang bagong damdamin ang nanaig, ang desperadong determinasyon ng isang ina. Isinara niya ang kanyang palad. Mahigpit na hinawakan ng card, ang mga kanto nito ay bumaon sa kanyang balat. Wala na siyang pakialam sa sakit. Para kay bituin, haharapin niya ang demonyo mula sa kanyang nakaraan. Ang tore ng Mundo Holdings International ay tila isang dambuhalang salamin na sumasalamin sa langit. Ngunit para kay Alonsina, isa itong halimaw na bakal at semento na lumamon sa lahat ng kanyang pangarap. Suot ang kanyang pinakamatinong damit, isang kupas na bestida na 5 taon na niyang itinatago. Humakbang siya papasok sa malamig at malawak na lobby. Bawat tapak ng kanyang mga lumang sapatos sa makintab at marmol na sahig ay tila isang ingay na hindi nababagay sa lugar. Pakiramdam niya'y isa siyang langgam na naligaw sa palasyo ng mga higante. Agad siyang hinarang ng 2 unipormadong gwardiya. Ang mga tingin nito'y tila sinusuri siya mula ulo hanggang paa. "Ma'am, ano po ang kailangan nila?" Tanong ng isa. Ang tono ay magalang, ngunit may bahid ng pagtataka. "Gusto kong makausap si Mr. Castor del Mundo," sagot ni Alonsina. Sinisikap na maging matatag ang kanyang boses. "May appointment po ba kayo?" "Wala, pero importante ito. Sabihin niyo, tungkol ito sa..." Hindi na niya natapos ang sasabihin ng isang pamilyar na boses ang pumutol sa kanya. Isang boses na matamis pakinggan, ngunit para kay Alonsina, kasintalas ng isang bubog. "Sina? Alonsina Montoya? Ikaw nga ba yan?" Lumingon si Alonsina at nakita si Amaris Lagdameo na nakasuot ng isang mamahaling corporate dress. Ang bawat hibla ng buhok ay perpektong nakaayos. Ang nangiti sa kanyang mga labi ay kasing perpekto ng kanyang itsura, ngunit ang kanyang mga mata ay nangungutya. "Amaris!" Halos pabulong na sabi ni Alonsina. "Oh my gosh! It's really you!" Sabi ni Amaris, sapat na malakas para makuha ang atensyon ng ilang mga empleyado sa lobby. Lumapit ito at tiningnan si Alonsina. "You look different. Anong ginagawa mo dito?"
Naghahanap ka ba ng trabaho? Baka may bakante kami para sa janitorial services. Bawat salita ay isang sampal. Naramdaman ni Alonsina ang pag-init ng kanyang mga pisngi sa hiya at galit. Ito ang babaeng tinuring niyang matalik na kaibigan, ang ninang sana ng kanyang mga anak. Hindi ako naparito para sa iyo, Amaris. Mariing sabi ni Alonsina. Kailangan kong makausap si Castor. Castor. Tumawa si Amaris ng mahina. Oh, honey, I think you mean Mr. Del Mundo. At abala siya. We're in the middle of planning our wedding. Ang pagmamalaki sa boses ni Amaris ay isa na namang sundang sa puso ni Alonsina. Ngunit bago pa siya makasagot, isang boses na mas malamig pa sa aircon ng gusali ang narinig niya mula sa kanyang likuran. What's the commotion here? Nanigas si Alonsina. Ang boses na yon. 5 taon na niyang hindi naririnig, ngunit kailanman ay hindi niya nalimutan. Dahan-dahan siyang lumingon at hinarap si Castor del Mundo. Nakatayo ito roon. Suot ang isang perpektong plansadong suit, mas matangkad, mas tila makapangyarihan kaysa sa kanyang alaala. Ngunit ang mga mata niya, ang mga matang minsan niyang minahal, ay blanko at walang emosyon. Tumingin ito sa kanya na para bang isa siyang ganap na estranghero. Anong ginagawa mo dito, Alonsina? Tanong ni Castor. Ang bawat salita ay may bigat. Kailangan kitang makausap. Pribado. Pakiusap niya. Ngumisi si Castor, isang nangising puno ng pang-iinsulto. Wala na tayong dapat pag-usapan. Kung pera ang kailangan mo, sabihin mo lang kung magkano. Ipapirma ko na lang sa assistant ko ang tseke para umalis ka na. Parang sinampal si Alonsina ng 100 beses, pera. Iyon pa rin ang tingin nito sa kanya, isang babaeng naghahabol sa kayamanan niya. Ang sakit, ang galit, ang desperasyon. Lahat ay sumabog sa loob niya. Hindi pera ang kailangan ko. Sigaw niya si Bunea, ang boses sa hibasag, sa sama ng loob. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang dinudukot mula sa kanyang bag ang papel mula sa ospital. Ibinato niya ito sa dibdib ni Castor. Basahin mo yan. Nagulat si Castor sa kanyang ginawa. Pinulot niya ang gusot na papel. Si Amaris ay napahakbang palapit. Sinusubukang agawin ito. Ngunit tiningnan lamang siya ni Castor. May sakit ang anak ko, Castor. Humagulgol si Alonsina. Wala nang pakialam sa mga taong nakatingin sa kanila. Namamatay siya. At kailangan niya ng transplant. Kailangan niya ng dugo mo. Dugo ng ama niya. Natigilan si Castor. Ang kanyang mga mata ay napako sa papel na hawak niya. Binabasa ang mga salitang hindi niya maintindihan, ngunit isang pangalan ang malinaw. Bituin Montoya. Ito ba ang bago mong palabas, Alonsina? Malamig niyang tanong. Ngunit may bahagyang panginginig sa kanyang boses. Gagamitin mo ang isang pekeng sakit para makabalik sa buhay ko. Hindi ako nagsisinungaling. Git ni Alonsina. Ang mga luha ay malayang dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Kung hindi ka naniniwala, magpa-DNA test tayo. Patunayan mo sa buong mundo na hindi mo sila mga anak. Pero pakiusap, Castor, iligtas mo lang ang buhay niya. Hindi na niya hinintay ang sagot. Tumalikod siya at tumakbo palabas ng gusali. Dala ang bigat ng kanyang kahihiyan at ang huling piraso ng kanyang pag-asa. Naiwan si Castor na nakatayo, hawak ang papel. Ang buong labi ay tahimik. Lumapit si Amaris at marahang hinawakan ang kanyang braso. Don't listen to her, darling. Malamig na sabi nito. It's obviously a trap. Isa siyang desperada. Ngunit hindi nakikinig si Castor. Ang imahe ng mga mata ni Alonsina, mga matang puno ng sakit at desperasyon, hindi ng kasakiman, ay nakatatak sa kanyang isipan. Ang mga salitang namamatay siya at dugo ng ama niya ay paulit-ulit na umuugong sa kanyang tainga. Ito ay iba. Hindi ito katulad ng mga akusasyon 5 taon na ang nakalipas. Ito ay isang bagay na mas totoo, mas masakit. Itinulak niya ng marahan ng kamay ni Amaris.
Tumingin siya sa kanyang executive assistant na kanina patahimik na nanonood. Miguel, utos niya. Ang boses ay matigas at walang emosyon, ngunit ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng isang bagyo sa loob. Alamin mo ang lahat tungkol sa ospital na nakasulat sa papel na to at maghanda ka para sa isang DNA test. Ang opisina ni Castor del Mundo ay isang santuwaryo ng katahimikan at kontrol. Mula sa ikalimampung palapag, ang buong syudad ay nasa ilalim ng kanyang mga paa, isang malawak na kaharian na kanyang pinamumunuan. Ngunit sa sandaling iyon, ang lahat ng kapangyarihan at yaman sa mundo ay walang halaga. Ang tanging mahalaga ay ang laman ng isang puting sobre na iniabot sa kanya ng kanyang assistant na si Miguel. "Sir, dumating na po ang resulta," sabi ni Miguel. Inilapag ang sobre sa makintab na lamesa na gawa sa mahogany. Tumangulang si Castor, hindi inaalis ang tingin sa sobre. Isang pirasong papel na magdidikta kung ang huling 2 araw ng kanyang buhay ay isang masalimuot na panaginip o isang malupit na katotohanan. Hinintay niyang makalabas si Miguel bago niya ito kinuha. Ang kanyang mga kamay, na sanay pumirma sa mga kontratang nagkakahalaga ng bilyon-bilyon, ay bahagyang nanginginig. Sa loob ng 5 taon, naniwala siya sa isang kasinungalingan. Naniwala siyang niloko siya, pinagtaksilan. Ngunit ang imahe ng desperadong mga mata ni Alonsina sa labi ay patuloy na bumabagabag sa kanya. Dahan-dahan niyang pinunit ang sobre at inilabas ang papel. Ang mga salita ay tila lumulutang sa kanyang paningin. Ngunit isang linya ang malinaw na malinaw. Tila isinisigaw ang katotohanan. Probability of paternity, 99.999%. Binitawan niya ang papel na para siyang napaso. Napasandal siya sa kanyang upuan. Ang hangin ay tila ninakaw mula sa kanyang mga baga. 99.999%. Hindi lang isa, 4. 4 na mga anak. Ang kanyang mga anak. Paulit-ulit na umikot sa kanyang isipan ang mga salita. Ang mga imahe ng isang babaeng umiiyak sa ilalim ng ulan ay bumalik. Ngunit ngayon, may kasama itong tunog ng pag-iyak ng 4 na sanggol na hindi niya kailanman narinig. Isang kasalanan. Isang pagkakamaling sinubukan niyang ibaon sa limot. Ngunit ngayon ay bumabangon mula sa hukay para singilin siya. Ang una niyang ginawa ay magmaneho papuntang Hacienda Milagros. Kailangan niya ng mga sagot at iisang tao lang ang makapagbibigay nito. Naabutan niya ang kanyang ina, si Doña Remedios del Mundo, na kalmadong nagkakape sa hardin na papaligiran ng mga mamahaling rosas. Tila walang anumang makasisira sa perpektong mundo nito. "Ina," sabi ni Castor, ang boses ay mababa at puno ng tensyon. Inilapag niya ang resulta ng DNA test sa lamesa. Tiningnan lang ni Doña Remedios ang papel at pagkatapos ay tumingin sa kanyang anak. Walang bakas ng pagkagulat sa kanyang mukha. "Ano ito, Castor?" "Isang piraso ng papel na gawa-gawa ng babaeng yon." "Huwag ninyo akong gawing tanga, ina. Ito ang katotohanan." Halos pasigaw na sabi ni Castor. 5 taon. 5 taon ninyong ipinaniwala sa akin na niloko niya ako. Ngunit ako pala ang nanakit sa kanya, sa mga anak ko. Ngunit si Doña Remedios ay hindi natinag. Marahan niyang inilapag ang kanyang tasa. "Makinig ka, anak. Oo, maaaring sa'yo nga ang mga batang iyon. Naalala mo ba? Ang babaeng iyon ay isang ahas. Hindi malabong ginawan kanya ng paraan para may mangyari sa inyo bago siya umalis, para masigurong may maipanghahabol siya sa iyo habang buhay. Isa yung bitag, Castor, at buti na lang nailigtas kita." Ang bawat salita ng kanyang ina ay puno ng lason. Maingat na idinisenyo para muling itanim ang pagdududa sa kanyang puso. Ngunit sa pagkakataong ito, may nag-iba. Habang pauwi, nakatanggap siya ng isang alerto sa kanyang telepono. Isang artikulo
mula sa isang sikat na gossip blog. Ang headline, Bilyonaryong si Castor Del Mundo, nagpakita ng ginintuang puso sa anak ng dating kasintahan. Nakalagay doon ang litrato ng isang dambuhalang teddy bear at napakaraming laruan na ipinadala raw sa ospital para kay Bituin. Ang nagpadala, Amaris Lagdameo. Naramdaman ni Castor ang pag-igting ng kanyang panga. Ginagawa ni Amaris na isang palabas ang paghihirap ng kanyang anak. Isa itong PR stunt at alam niyang may basbas ito ng kanyang ina. Sa sandaling iyon, nagdesisyon si Castor. Hindi na siya makikinig sa kanila. Kailangan niyang makita ang katotohanan gamit ang sarili niyang mga mata. Isinantabi niya ang kanyang mga meeting, kinuha niya ang susi ng kanyang luxury sedan at nagmaneho, hindi papunta sa opisina o sa kondo niya, kundi sa isang lugar na kailanman ay hindi niya naisip na pupuntahan, Barangay Pag-asa. Ang kanyang mamahaling sasakyan ay tila isang dayuhan sa makipot at baku-bakong mga kalsada. Ang mga nagtatayugang gusali ay napalitan ng mga dikit-dikit na bahay na gawa sa yero at pinagtagpi-tagping kahoy. Mga batang naglalaro sa kalye, marurungis ngunit masaya. Mga inang naglalaba sa labas ng kanilang mga tahanan. Ito ang mundo ni Alonsina. Isang mundong milya-milya ang layo sa kanya. Ipinark niya ang sasakyan sa isang tabi. Pakiramdam niya ay hindi siya humihinga. At pagkatapos, sa di kalayuan, nakita niya siya. Si Alonsina. May dala siyang 2 balde ng tubig, isa sa bawat kamay. Ang kanyang buhok ay nakatali lang ng simple. Ang kanyang damit ay simple, ngunit sa paraan ng kanyang paglakad, kahit na halatang nabibigatan, may dignidad, may lakas. Walang bakas ng ahas na sinasabi ng kanyang ina. Ang nakikita niya ay isang inang lumalaban. Isang leon ang poprotektahan ng kanyang mga anak kahit anong mangyari. Ang imaheng iyon ay tumusok ng direkta sa kanyang puso. Sinira ang huling pader ng pagtanggi na kanyang itinayo. Dahan-dahan, binuksan niya ang pinto ng kanyang sasakyan at bumaba. Ang hangin ay iba rito. May amoy ng nilulutong pagkain, ng alikabok, ng buhay. Isang batang lalaki na naglalaro ng holen ang unang nakapansin sa kanya. Tumigil ito at tinitigan siya. Ang mga mata nito ay puno ng pagtataka at pagbabantay. Pagkatapos, lumingon si Alonsina. Marahil ay naramdaman ang kanyang presensya. Ang mga balde ay halos mabitawan niya sa pagkagulat. Ang kanyang mga mata ay nanlaki. Ang pagod sa kanyang mukha ay napalitan ng pag-igting. Ang kanyang buong katawan ay naging depensibo. Lumapit si Castor. Ang bawat hakbang ay tila isang milya. Huminto siya ilang talampakan mula sa kanya. "Anong ginagawa mo dito?" tanong ni Alonsina. Ang boses niya ay kasing lamig ng yelo. Ang tanong ni Alonsina ay biniti ng hangin. Isang pader na yelo sa pagitan nilang dalawa. Tiningnan ni Castor ang babaeng nasa harap niya. Ang bakas ng pagod sa ilalim ng kanyang mga mata, ang kalyo sa kanyang mga kamay na mahigpit na nakahawak sa timba, at ang hindi matitinag na pride sa kanyang tindig. Ito ang babaeng minsan niyang tinawag na sa kanya, at ito rin ang babaeng kanyang itinakwil. "Nandito ako para tumulong," sabi ni Castor. Ang kanyang boses ay mas mahina kaysa sa kanyang inaasahan. Dinukot niya mula sa kanyang coat ang isang checkbook at isang pluma. "Kailangan ng pera para sa ospital, para sa pagpapagamot. Isusulat ko lang, hindi ko kailangan ng pera mo." Ang sagot ni Alonsina ay mabilis at matalas. Pinuputo lang kanyang alok. Ibinaba nito ang mga balde sa lupa. Ang kalabog ay umalingaw-ngaw sa kanilang katahimikan. "Ang kailangan ko ay donor para sa anak ko, hindi ang iyong limos. Kung nandito ka para pagbayaran ang konsensya mo, umalis ka na." "Hindi ito tungkol sa konsensya, Sina. Ito ay tungkol sa..." "Sa ano? Castor? Sa mga anak na 5 taon mong itinanggi?"
Ang pait sa kanyang boses ay sapat na para magbigay ng lamat sa puso ni Castor. Ang tanging tatanggapin ko mula sa iyo ay ang gagawin mo para kay Bituin. Pagkatapos noon, malaya ka nang bumalik sa perpekto mong buhay kasama ang perpekto mong fiancé. Sa gitna ng kanilang tensyonadong pag-uusap, ang batang lalaki na kanina pa nanonood ay lumapit. Tumayo ito sa pagitan nila, bahagyang nasa harap ni Alonsina na tila isang maliit na sundalong nagpoprotekta sa kanyang reyna. "Nanay, sino po siya?" tanong ng bata. Ang mga mata ay nakatitig kay Castor nang may halong pagbabanta at pag-usisa. Nakita ni Castor ang kanyang sarili sa mukha ng bata, ang hugis ng panga, ang paraan ng pagkakatayo. Ito si Sinag, ang kanyang panganay. Bago pa makasagot si Alonsina, lumabas mula sa kanilang maliit na bahay ang dalawa pang bata. Isang batang babae na may mahabang buhok at malulungkot na mga mata ang yumakap sa binti ni Alonsina. Nagtatago sa likod niya si Ulan, at isa pang batang lalaki, tahimik at seryoso, ang tumayo sa may pintuan. Ang mga mata nito ay matamang nagmamasid. Sinusuri si Castor, si Dapit Hapon, 3 pares ng mga mata, ang kanyang mga anak. Ang puso ni Castor ay tila tumigil sa pagtibok. Ito na sila, ang mga batang bunga ng kanilang pagmamahalan na lumaki sa isang mundong hindi niya alam na umiiral. Para siyang isang multo na nagpapakita sa isang litrato ng pamilya kung saan hindi siya kabilang. Nais niyang magsalita, nais niyang sabihin ang kanilang mga pangalan, ngunit walang boses na lumalabas. "Mga anak, pumasok muna kayo sa loob," utos ni Alonsina. Ang boses ay nanginginig. Ngunit huli na ang lahat. Ang atensyon ng lahat ay napunta sa isang cellphone na nasa bulsa ni Alonsina. Tumutunog ito. Agad niya itong kinuha. Ang kanyang mukha ay biglang lumambot nang makita kung sino ang tumatawag. "Hello, Nay Ginhawa." "Oh, opo." Gising na ba siya? Pinindot niya ang video call button. Sa maliit na screen, isang imahe ang lumitaw, isang batang babae na maputla, nakahiga sa isang kama sa ospital, ngunit may ngiti sa mga labi na kayang magliwanag kahit sa pinakamadilim na silid. "Nanay," masayang bati ng bata sa screen. "Bituin, anak ko," sabi ni Alonsina. Ang boses ay puno ng pagmamahal na kayang marinig kahit sa kabilang mundo. "Kamusta ang pakiramdam ng prinsesa ko?" "Okay na po ako, nanay. Si Yayagi po. Binabasahan ako ng kwento," sabi ng bata. Ang tinig ay mahina, ngunit masigla. Napansin ni Castor ang tingin ni Sinag. Nakatingin ito mula sa screen ng telepono patungo sa mukha niya paulit-ulit na tila may inihahambing. At pagkatapos, ang tingin ni Bituin sa screen ay napadako sa likuran ng kanyang ina. Nakita nito si Castor. Kumunot ang noo nito sa pagtataka. Ang ulo ay bahagyang tumagilid. At mula sa mga labi ng munting anghel, isang tanong ang lumabas. Isang tanong na simple, inosente, ngunit may bigat na kayang magpaguho ng mundo ni Castor. "Nanay, sino po yung mama na kasama ninyo? Bakit po kamukha niya si Kuya Sinag?" Pag-uusisa nito. "Siya po ba? Siya po ba ang daddy ko?" Katahimikan. Ang tanong ay binitiwan sa hangin at sa isang saglit, ang buong barangay Pag-asa ay tila huminto sa pag-inog. Ang cellphone ay halos malaglag sa kamay ni Alonsina. Hindi niya alam kung ano ang isasagot. Si Sinag ay napatingin sa kanya, naghihintay. Si Ulan ay lalong humigpit ang yakap sa kanya. Si Dapit Hapon ay napahakbang papalapit. Ang mga mata ay hindi inaalis kay Castor. At si Castor ay nakatayo roon, hindi makagalaw, hindi makahinga. Ang salitang daddy mula sa bibig ng kanyang anak na hindi niya pa nahahawakan, na hindi niya pa nayayakap, ay tumama sa kanya ng may puwersang higit pa sa sampal, higit pa sa suntok. Ito ay isang pagbiyak.
Isang pagbiyak sa pader ng yelo na binuo niya sa paligid ng kanyang puso sa loob ng 5 taon. Ang lahat ng kasinungalingan, lahat ng galit, lahat ng pagtanggi ay gumuho sa isang iglap. Sa harap niya ay hindi na lamang basta mga bata. Sila ay dugo niya, sila ay buhay niya, at ang isa sa kanila, ang anghel sa screen, ay nangangailangan sa kanya. Hindi siya nakasagot. Ang kanyang lalamunan ay tila may bumara. Ang maskara ng isang malamig at makapangyarihang CEO ay nabasag, at ang naiwan ay isang lalaking pinagsisisihan ang bawat maling desisyon na ginawa niya. Nakita ni Alonsina ang pagbabago sa kanyang mga mata, ang pagkabigla, ang sakit, ang pagsisisi. Mabilis niyang ibinaba ang tawag. "Bituin, anak. Mamaya na ulit tayo mag-usap, ha? Magpalakas ka," sabi niya bago patay ng telepono. Hinarap niya si Castor. Ang kanyang mga mata ay nagbabaga. "Umalis ka na," sabi niya. Ang boses ay nanginginig sa pinaghalong emosyon. "Nakita mo na sila. Narinig mo na siya. Umalis ka na." Ngunit sa pagkakataong ito, hindi sumunod si Castor. Hindi na niya kaya. Tumingin siya sa kanyang 3 anak na nasa harap niya, at pagkatapos ay tumingin siya kay Alonsina. Ang mga mata ay nagsusumamo. "Sina?" Halos pabulong niyang sabi. "Pakiusap." Bago pa may makapagsalita, isang itim na van ang biglang huminto sa di kalayuan. Bumaba ang mga lalaking may dalang mga kamera, mga reporter. May nag-leak ng impormasyon. May nagturo sa kanila kung nasaan siya. Nataranta si Alonsina. Agad niyang itinulak ang kanyang mga anak papasok ng bahay. "Pumasok kayo! Bilis!" Tumingin siya kay Castor nang may galit. "Ito ba ang gusto mo? Isang eskandalo?" Ngunit nakita niya sa mukha ni Castor ang parehong pagkagulat. Hindi niya ito kagagawan. Ang flash ng mga kamera ay nagsimulang sumilaw. Ang mga tanong ay nagsimulang ibato na parang mga bato. Sa gitna ng kaguluhan, isang tawag ang pumasok sa telepono ni Castor. Mula ito kay Amaris. Hindi niya sinagot. Alam na niya, ito ang gawa ng kanyang ina. Ito ang gawa ng babaeng kanyang pakakasalan. Natanggap ni Doña Remedios ang balita mula sa kanyang mga espiya. Si Castor ay nagtungo sa squatter. Sa galit, agad niyang tinawagan si Amaris. "Ang tuta mo ay nagpunta sa lungga ng babaeng yon," sabi ng Donya sa kabilang linya. Ang boses ay malamig. "Simulan mo na ang plano B. Ngayon din." Kinabukasan, gumising si Alonsina na may mabigat na pakiramdam. Ang kaguluhang dala ng pagdating ni Castor at ng media ay tila isang masamang panaginip. Ngunit nang sumilip siya sa labas ng bintana at nakita ang ilang estranghero na tila nagmamanman sa kanilang eskinita, alam niyang nagsisimula pa lang ang bangungot. Nagluto siya ng agahan para sa kanyang mga anak, pinipilit ng ngumiti at maging normal para sa kanila. Ngunit ang bawat ingay sa labas ay nagpapakaba sa kanya. Nang oras na para bumili ng gamot para sa lagnat ni Sinag sa maliit na tindahan sa kanto, huminga siya ng malalim at naghanda para harapin ang mundo. Paglabas niya ng pinto, para siyang sinugod ng isang kawan ng mga gutom na hayop. "Miss Montoya! Miss Montoya!" Ang mga flash ng kamera ay sumilaw sa kanyang mga mata. Halos mabulag siya. Ang mga mikropono ay itinatapat sa kanyang mukha. Ang mga reporter, na parang mga pating na nakaamoy ng dugo, ay nagsisiksikan sa paligid niya. "Totoo po ba na ginagamit ninyo ang inyong anak na may sakit para makakuha ng pera mula sa mga Del Mundo? Magkano po ang hinihingi ninyo para iwanan na sa wakas si Miss Castor Del Mundo? Anong masasabi mo sa mga akusasyon na isa kang gold digger na sumisira sa nalalapit na kasal nila ni Miss Amaris Lagdameo?" Ang bawat tanong ay isang punyal na tumataraki sa kanyang pagkatao. Hindi siya makapagsalita. Naramdaman niya ang pag-init ng kanyang mga pisngi sa matinding kahihiyan. Ang kanyang mga kapitbahay
ay nasa kani-kanilang mga bintana, nanonood, nagbubulungan. Ang kanyang munting mundo sa Barangay Pag-asa, ang tanging santuwaryo niya, ay ginawang isang sirko. Pilit siyang lumusot sa mga reporter, yumuko para itago ang kanyang mukha at tumakbo papunta sa tindahan. Ngunit ang sakit ay lalo lang tumindi. Si Aling Nena, ang may-ari ng tindahan na dati laging nagbibigay ng candy sa kanyang mga anak, ay ni hindi tumingin sa kanyang mga mata. Inabot lang nito ang gamot at ang sukli nang walang imik, ang mukha ay puno ng paghusga. Habang pabalik, narinig niya ang mga bulungan. Grabe pala siya Kawawang Mr. Del Mundo, mukhang na-trap. Ginamit pa talaga ang bata, walang konsensya. Ang mga dating matatamis ng ngiti ay napalitan ng mapanuring mga titig. Ang mga dating palakaibigang pagbati ay naging malamig na katahimikan, para siyang may ketong na iniiwasan ng lahat. Pagdating sa tapat ng kanyang inuupahan, ang may-ari ng bahay, si Mang Tony, ay naghihintay sa kanya. Ang mga kamay ay nasa baywang. Alonsina, narinig ko ang tsismis. Ayoko ng gulo dito sa lugar ko. Binibigyan kita ng 1 linggo para maghanap ng malilipatan. Pero Mang Tony, saan po kami pupunta? Pakiusap ni Alonsina. Ang kanyang boses ay nanginginig. Nagbabayad naman po ako ng tama. Ayoko ng iskandalo. Yun na ang huli kong salita. Tumalikod ito at iniwan siyang nakatayo roon. Pakiramdam ay tinaboy na aso. Pumasok siya sa loob ng bahay. Isinara ang pinto at napasandal dito. Doon na bumuhos ang kanyang mga luha. Ang galit ay kumukulo sa kanyang dibdib. Galit kay Castor, kay Amaris sa ina nito. Sinisira nila hindi lang ang kanyang pangalan, kundi pati na rin ang tahimik na buhay na pilit niyang binuo para sa kanyang mga anak. Sa gitna ng kanyang paghagulgol, tumunog ang kanyang telepono. Nakita niya ang numero ng ospital. Mabilis niya itong sinagot. Umaasang may magandang balita tungkol kay Bituin. Hello? Mrs. Montoya? Sabi ng isang boses mula sa Social Services Department ng ospital. Opo, ako po ito. Kumusta po? I'm sorry to inform you, ma'am, sabi ng babae sa kabilang linya. Ang boses ay formal at walang emosyon. Nagkaroon po ng problema. Ang Anonymous Foundation na sumusuporta sa gastusin ng ilang mga pasyente natin, kasama na si Bituin, ay bigla na lang pong nag-pull out ng kanilang funding. Parang gumuho ang sahig na kinatatayuan ni Alonsina. Ano po? Bakit daw po? Hindi po nila sinabi ang dahilan. Ang sabi lang po nila ay, due to unforeseen circumstances, I'm sorry, Mrs. Montoya. Pero kailangan ninyong makahanap ng paraan para sa mga susunod na bayarin. Kung hindi ay, hindi na niya narinig ang mga huling salita. Binitawan niya ang telepono. Ito na. Ito na ang pinakamasakit na dagok. Hindi lang siya ang pinaparusahan, kundi pati ang kanyang inosenteng anak. Ito ay isang death sentence na ibinigay ng mga taong makapangyarihan. Sa labas, nagsimulang pumatak ang ulan. Mahina sa simula, pagkatapos ay lumakas. Hinahampas ang yero nilang bubong. Ang tunog ay pamilyar. Ang lamig ay pamilyar. Umupo si Alonsina sa isang sulok ng kanilang madilim na sala. Niyakap ang kanyang mga tuhod. 5 taon. 5 taon na ang nakalipas mula nang huli siyang umiyak ng ganito sa ilalim ng ulan. Ang gabing iyon, tinanggalan siya ng dignidad, ng tahanan, ng pag-ibig. Ngayong gabi, tinatanggalan naman siya ng pag-asa. Pakiramdam niya'y nag-iisa siya sa buong mundo, tinalikuran ng lahat. Wala nang matatakbuhan, wala nang makakapitan. Ito na siguro ang katapusan. Sa gitna ng kanyang kawalan ng pag-asa, umilaw ang screen ng kanyang telepono sa sahig. Tumutunog ito. Isang numerong hindi rehistrado. Sa una, ayaw niyang sagutin. Ano pa bang masamang balita ang kaya niyang tanggapin? Ngunit may nagudyok sa kanya na kunin ito. Nanginginig niyang sinagot ang tawag. Hello? Sabi niya.
Ang boses ay paos sa kaiiyak, katahimikan sa kabilang linya, maliban sa tunog ng mahinang paghinga. Pagkatapos, isang nanginginig na boses ng lalaki ang nagsalita, puno ng pagsisisi at takot. Si... si Ma'am Alonsina po ba ito? Sino to? Huminga ng malalim ang lalaki. Ako po. Ako po yung driver. 5 taon na po ang nakalipas. May kailangan po akong sabihin sa inyo na katotohanan. Ang galit ay isang apoy na dahan-dahang kumakain sa sistema ni Castor. Habang binabasa niya ang bawat masasakit na salita sa online article, habang tinitingnan ang mga litrato ng umiiyak na si Alonsina na pinaliligiran ng media, ang apoy ay nagiging isang dambuhalang impyerno. Hindi ito galit ng isang lalaking nasaktan ng pride. Ito ang galit ng isang amang nakikitang ginagawang laruan sa isang maruming laro, ang kanyang mga anak. Hindi na siya nag-isip pa. Dumiretso siya sa Hacienda Milagros. Ang kanyang mamahaling sasakyan ay halos lumipad sa bilis. Naabutan niya ang kanyang ina, si Doña Remedios, na kalmadong nag-aayos ng bulaklak sa isang florera na para bang walang nangyari. Bakit ninyo ginawa yon? Tanong ni Castor. Ang boses ay mababa, ngunit puno ng pinipigilang bagsik. Ipinakita niya ang telepono kung saan nakabukas ang artikulo. Tumingin lang ang Donya sa screen at pagkatapos ay sa kanya, isang malamig na ngiti ang gumuhit sa mga labi nito. Ginawa ang alin, anak? Ang protektahan ka? Ang protektahan ang pangalan ng pamilyang ito mula sa isang babaeng desperada? Proteksyon ba ang tawag ninyo dito, ina? O pagwasak? Sigaw ni Castor, hindi na napigilan ang sarili. Ipinahiya ninyo siya. Ipinahiya ninyo ang ina ng mga anak ko. At ang pinakamasaklap, ipinagkait ninyo ang tulong sa ospital para sa apo ninyo. Huwag na huwag mong tatawaging apo ko ang mga batang yon. Matigas na sabi ni Doña Remedios, ang boses ay biglang naging matalas. Sila ang dahilan kung bakit nasisira ang lahat ng pinaghirapan natin. Sila ang balakid sa pagsasanib ng ating kumpanya at ng mga lagdameo. Humakbang ito palapit sa kanya. Ano ang gagawin mo ngayon, Castor? Kakalabanin mo ako, ang sarili mong ina. Sisirain mo ang pamilya at ang imperyong ipapamana ko sa'yo para sa isang babaeng nagtaksil sa'yo? Natigilan si Castor. Wala siyang ebidensya. Ang tanging hawak niya ay ang kanyang nararamdaman, ang kanyang intuition. At laban sa isang reyna ng manipulasyon tulad ng kanyang ina, iyon ay walang silbi. Tumalikod siyang puno ng kabiguan. Alam niyang walang mangyayari kung makikipagsagutan lang siya. Kung gusto niyang malaman ang katotohanan, kailangan niyang hanapin ito sa sarili niyang paraan. Sa kanyang opisina, gumawa siya ng isang tawag na magpapabago sa lahat. Hindi sa kanyang abogado, hindi sa kanyang mga business partner, kundi sa isang pribadong investigador na may utang na loob sa kanya. Gusto kong halungkatin mo ang lahat, mariing utos ni Castor sa telepono. Lahat ng nangyari 5 taon na ang nakalipas. Hanapin mo ang driver na nasangkot sa kaso. Alamin mo kung nasaan siya, kung ano ang ginagawa niya. Gusto kong malaman ang bawat detalye, gaano man kaliit. Habang naghihintay ng resulta, pilit niyang pinakalma ang sarili at hinarap si Amaris na dumalaw sa kanyang opisina. Dala nito ang mga clippings ng article. Ang mukha ay nagpapanggap na nag-aalala. Darling, I'm so sorry sa nangyari, sabi nito, yumakap sa kanya. I just wanted to help the poor child. Hindi ko alam na gagawin itong issue ng media. Ngunit habang nakayakap ito sa kanya, ibang-iba na ang pakiramdam ni Castor. May isang piraso ng yelo sa kanyang puso na hindi natutunaw. Kinabukasan, tumawag ang investigador. Sir, may nahanap po kami. Isang bagay na interesante, sabi ng lalaki sa kabilang linya. Sa araw po ng insidente 5 taon na ang nakalipas, base sa phone records na nakuha namin, may isang mahabang tawag na naganap mula sa cellphone ni Miss Amaris Lagdameo papunta sa private line ni Doña Remedios del Mundo.
Ang tawag ay ginawa niya ilang minuto lamang matapos siyang umalis sa bahay ninyo ni Miss Montoya. Parang may bumiyak sa loob ng dibdib ni Castor, si Amaris, ang matalik na kaibigan ni Alonsina, ang kanyang fiancé. Biglang nag-ugnay-ugnay ang lahat sa kanyang isipan. Ang pagbisita ni Amaris, ang biglaang paglitaw ng ebidensya, ang perpektong timing, isang malamig na pawis ang tumagaktak sa kanyang noo. Kinagabihan, sa isang mamahaling restaurant, habang sila ni Amaris ay naghahapunan, sinimulan niya ang kanyang patibong. "You know, Amaris, may naalala lang ako," sabi niya sa kaswal na tono habang umiikot ng wine sa kanyang kupita. "Noong araw na umalis si Sina, ikaw ang huling bumisita sa kanya, hindi ba? Bago ko siya nahuli." Biglang natigilan si Amaris sa paghiwa ng kanyang steak. Ang nangiti sa kanyang mga labi ay bahagyang natunaw. Ako ba? Oh, I, I think so. Matagal na rin yun, darling. Hindi ko na masyadong matandaan." "Really?" "Kasi naaalala ko, you were comforting her that day." Pagpapatuloy ni Castor, ang mga mata ay matamang nakatitig sa kanya. "Anong oras ka nga ulit umalis noon?" Ang pamumutla ni Amaris ay hindi maitatago ng mamahalin nitong makeup. Pilit itong tumawa. "Naku, Castor, bakit mo naman biglang natanong yan? Huwag na nating pag-usapan ang babaeng yon. Ang mahalaga ay ang future natin." Ngunit ang pag-iwas nito, ang panginginig ng kanyang kamay, habang hawak ang kubyertos, ang hindi direktang pagtingin sa kanyang mga mata, lahat ay kumpirmasyon. Ang hinala na gumuguhit sa kanyang isipan ay nagiging isang nakapangingilabot na katiyakan. Si Amaris ay hindi lang basta nanonood. Kasabwat ito. Tumunog ang kanyang telepono. Isang text message mula sa imbestigador. Nagpaalam siya sandali kay Amaris at pumunta sa banyo para tawagan ito. "Anong nalaman mo?" agad niyang tanong. "Sir," sabi ng imbestigador, ang boses ay seryoso. "Nahanap na namin ang driver. Nakatira siya sa isang liblib na probinsya sa Visayas. Ngayon lang namin nakumpirma ang address niya." Nakahinga ng maluwag si Castor. Sa wakas. Good. Puntahan niyo siya. Kausapin niyo. Alamin niyo ang lahat. "Sir," nag-aalangang sabi ng imbestigador, "may problema po. Mukhang takot na takot siya. At base sa sinabi ng kapitbahay niya, may isang mamahaling kotse na kararating lang doon kaninang umaga." Naniga si Castor. May nauna na po sa atin, sir." Agad na lumipad si Castor sakay ng isang private helicopter. Bawat minuto ay mahalaga. Habang nasa himpapawid, ang mga salita ng imbestigador ay umuulit-ulit sa kanyang isipan. "May nauna na sa atin, sir." Alam niyang ang mga galamay ng kanyang ina ay mahahaba at kayang umabot kahit sa pinakaliblib na sulok ng Pilipinas. Ito ay isang karera laban sa oras. Paglapag sa isang maliit na palayan sa Visayas, agad siyang dinala ng kanyang mga tauhan sa isang maliit na barong-barong na nakatayo sa gitna ng bukid. Ito ang tahanan ni Mang Boy, ang driver. Nanginginig ito sa takot nang makita si Castor. Ang mga mata ay puno ng gulat at pangamba. Halatang may mga taong dumating bago siya, mga taong nag-iwan ng babala. "Huwag kang matakot," sabi ni Castor. Sinisikap na maging mahinahon ang kanyang boses. "Hindi ako naparito para saktan ka. Naparito ako para malaman ang katotohanan." Umiling-iling si Mang Boy. "Wala po akong alam, sir. Pakiusap, umalis na po kayo. Mapapahamak lang po ako." "Ang pamilya ko ay nasira dahil sa isang kasinungalingan," maring sabi ni Castor. Hinubad ang kanyang mamahaling relo at inilapag sa mesa para ipakita na hindi siya superior sa sandaling iyon. "Ang mga anak ko, may isang nag-aagaw buhay. Utang mo sa kanila ang katotohanan. Utang mo sa sarili mong konsensya." Nakita ni Castor ang pagbabago sa mukha ng lalaki. Ang takot ay napalitan ng guilt.
Bumagsak ito sa kanyang mga tuhod at humagulgol. "Patawarin niyo po ako, sir," sabi nito sa gitna ng pag-iyak. "Pinilit lang po ako ni Doña Remedios. Tinakot po nila ang pamilya ko. Binayaran po nila ako para manahimik at umalis." At doon, sa loob ng maliit at mainit na kubo, isinalaysay ni Mang Boy ang lahat. Ang bawat detalye ng plano. Kung paano siya binigyan ng susi. Kung paano siya pinagsuot ng damit ni Castor. At ang pinakamasakit na detalye, "Si Ma'am Amaris po," sabi ni Mang Boy, nanginginig. "Siya po ang pumasok sa kwarto ninyo bago ako. Siya po ang naglagay ng kabilya ng damit ko sa ilalim ng unan ni Ma'am Alonsina para maging ebidensya." Sa sandaling iyon, ang huling piraso ng pag-asa ni Castor na mali siya ay gumuho. Ang pagkakanulo ay mas malalim, mas masakit kaysa sa kanyang inaakala. Lihim niyang inilabas ang kanyang telepono at sinimulang i-record ang lahat ng sinasabi ng driver. Hawak na niya ang sandata. Samantala, sa ospital, ang mundo ni Alonsina ay muling gumuho. Ang lagnat ni Bituin ay biglang tumaas ng husto at pagkatapos ng ilang pagsusuri, lumabas ang doktor mula sa ICU na may masamang balita. "Sina, kailangan na nating operahan si Bituin ngayon din," sabi ng doktor. Ang boses ay seryoso at apurahan. Ang kanyang kondisyon ay biglang naging kritikal. "Operahan? Ngayon na po?" Natarantang tanong ni Alonsina. "Pero Dok, ang bayarin, ang foundation." "Wala na tayong oras para dyan," sabi ng doktor. Bawat oras na lumilipas ay panganib sa buhay niya. Napanlumo si Alonsina. Nakatingin siya sa salamin ng ICU, pinagmamasdan ang kanyang munting anghel na napapaligiran ng mga makina. Hawak niya ang isang recording ng pag-amin ng driver sa kanyang telepono, isang sandata para sa hustisya, ngunit walang silbi para sa agarang pangangailangan ng pera. Wala siyang pagpipilian. Isinantabi niya ang lahat ng kanyang pride. Para kay Bituin, luluhod siya kahit kanino. At na para bang dininig ang kanyang desperadong panalangin, dumating si Castor sa ospital, ang muka ay seryoso at puno ng determinasyon. Nakita niya ang itsura ni Alonsina at alam na niya, "Ako na ang bahala sa lahat," sabi niya. Walang pag-aalinlangan. Inutusan niya ang kanyang assistant na ayusin ang lahat ng papeles at bayarin. Nagtagpo ang kanilang mga mata. Wala nang galit sa mga mata ni Alonsina, tanging pagod at pasasalamat na pilit niyang itinatago. "Bakit?" tanong niya. "Dahil anak ko siya," simpleng sagot ni Castor. Sa ilalim ng malamig na ilaw ng ospital, pumirma si Alonsina sa mga papeles, isang kilos ng pagsuko at pagtanggap na pareho nilang kailangan gawin para sa kanilang anak. Habang nasa waiting area sila, biglang isang balita sa telebisyon ang kumuha ng atensyon ng lahat. Isang biglaang press conference. At sa gitna, naroon si Amaris Lagdameo, umiiyak sa harap ng mga kamera. "Sa gitna po ng lahat ng paninirang ito sa aming rerelasyon ni Castor," sabi ni Amaris, habang hinihimas ang kanyang tiyan. "May isang magandang balita po akong nais ipaalam sa lahat. Nagdadalang tao po ako. Magkakaroon na kami ng anak ni Castor." Parang bombang sumabog ang balita. Napatayo si Alonsina, hindi makapaniwala sa kanyang narinig. Napatingin siya kay Castor na nakatitig din sa screen, ang mukha ay hindi maipinta. Ito ang huling kasinungalingan, ang pinakadesperado at pinakamasakit sa lahat. Bago pa makapagsalita si Castor, tumakbo si Alonsina palayo. Pumasok sa kapilya ng ospital. Ang lalaking nagbigay sa kanya ng kaunting pag-asa ay siya rin palang bubuo ng pamilya sa babaeng sumira sa kanila. Ang sakit ay hindi na niya makayanan. Tinawagan niya si Castor. Handa nang isumbat ang lahat. Ngunit hindi ito sumasagot. Ang bawat ring ay tila isang insulto, isang kumpirmasyon ng kanyang muling pagkatalo. Nang akala niyang wala nang masasakit pa,
Isang hindi pamilyar na numero ang tumawag sa kanya. Ang assistant ni Castor, si Miguel. Miss Montoya, sabi nito sa kabilang linya. Ang boses ay kalmado, ngunit may pahiwatig ng pagkaapura. Pinapasabi po ni Sir Castor, huwag po kayong maniwala sa anumang narinig o nakita ninyo. At bakit ko pa siya paniniwalaan? Pait na sagot ni Alonsina. Pakiusap po, ma'am, sabi ni Miguel. Pagkatiwalaan ninyo siya, kahit ngayon lang. At manood po kayo ng balita mamayang gabi. Ang live coverage mula sa engagement party nila. Ang Grand Ballroom ng Hacienda Milagros ay nagliliwanag sa ilalim ng libo-libong kristal na chandelier. Ang hangin ay puno ng amoy ng mamahaling pabango at tunog ng mahinang tugtugin ng isang string quartet. Ang mga pinakamayayamang apelyido sa Pilipinas ay naroroon, nakasuot ng kanilang mga pinakamagagarang damit. Lahat ay naghihintay sa pinakaabangang anunsyo ng taon. Ang opisyal na engagement ng dalawang dambuhalang dinastiya, ang mga Del Mundo at ang mga Lagdameo. Sa gitna ng lahat, si Doña Remedios del Mundo ay tila isang reyna sa kanyang trono. Bawat ngiti, bawat pagbati ay puno ng tagumpay. Sa kanyang tabi, si Amaris Lagdameo, suot ang isang kumikinang na puting gown, ay larawan ng isang nagagalak na bride-to-be. Ang balita tungkol sa kanyang pagbubuntis ay nagbigay sa kanya ng huling alas laban kay Alonsina. Tapos na ang laban at sila ang nanalo. Sa isang sulok ng ospital, pinapanood ni Alonsina ang lahat sa isang maliit na telebisyon. Bawat ngiti ni Amaris ay isang karayom na tumutusok sa kanyang puso. Hawak niya ang kamay ng natutulog na si Bituin, nakalalabas lang mula sa matagumpay na operasyon. Sinabi sa kanya ni Miguel na manood, ngunit habang tinitingnan niya ang karangyaan sa screen, hindi niya alam kung bakit niya pinahihirapan ang sarili. Ang ilaw sa ballroom ay bahagyang humina. Tumahimik ang lahat. Umakyat si Castor del Mundo sa entablado. Gwapo at makisig sa kanyang itim na tuxedo, ngunit ang kanyang mukha ay seryoso, walang emosyon. Walang bakas ng kasiyahan ng isang lalaking magpo-propose. Kinuha niya ang mikropono. Ang kanyang mga mata ay tila tumitingin ng diretso sa kamera. Magandang gabi sa inyong lahat. Simula niya, ang boses ay kalmado, ngunit may bigat na nagpatahimik sa buong silid. Nagtipon tayo ngayong gabi para sa isang selebrasyon ng katotohanan. Napakunot ang noo ni Doña Remedios. Nagkatinginan sila ni Amaris. Hindi ito ang pinag-usapan nila. Sa loob ng 5 taon, pagpapatuloy ni Castor, namuhay ako sa isang kasinungalingan na sumira hindi lang sa buhay ko, kundi sa buhay ng isang babaeng walang kasalanan at sa buhay ng 4 na inosenteng bata. Biglang namatay ang mga ilaw sa entablado at isang malaking screen sa likod ni Castor ang umilaw. Ang unang ipinakita ay isang video, isang lalaking nakaupo sa isang silyang yantok, umiiyak, si Mang Boy, ang driver. Pinilit lang po ako ni Doña Remedios. Si Ma'am Amaris po ang naglagay ng ebidensya. Ang boses ng driver ay umalingaw-ngaw sa buong ballroom. Ang mga bulungan ay nagsimula. Ang mga kamera ng media ay mabilis na itinutok kina Doña Remedios at Amaris. Ang Doña ay nanigas sa kanyang kinatatayuan. Ang nangiti ay naglaho. Si Amaris naman ay namutla. Ang mga mata ay nanlalaki sa takot. Ngunit hindi pa tapos si Castor. At kung hindi pa sapat ang nakita ninyo, sabi niya sa mikropono, pakinggan naman ninyo ito. Isang audio recording ang pinatugtog. Ang boses ni Doña Remedios, malinaw at malupit, ay pumuno sa bawat sulok ng silid. Recording. Ang tuta mo ay nagpunta sa lungga ng babaeng iyon. Simulan mo na ang plano B. Ngayon din. Sinundan ito ng boses ni Amaris. Recording. Yes, tita. I will announce the pregnancy. Ito na ang huling alas natin. Kahit hindi totoo, maniniwala sila. Katahimikan.
Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa buong lugar. Ang sikreto, ang kasinungalingan, ang kabulukan, lahat ay nakalantad na. Ang perpektong imahe ng dalawang pamilya ay nabasag at naging abo sa loob lamang ng ilang segundo. Si Amaris, hindi na kinaya ang kahihiyan, ay biglang bumagsak sa sahig, walang malay. Si Doña Remedios naman ay nakatayo pa rin, ngunit ang kanyang mukha ay tila tumanda ng 10 taon. Ang kanyang kapangyarihan ay naglaho, napalitan ng pagkatalo. Hinarap muli ni Castor ang kamera. Ang kanyang mga mata ay ngayon ay puno ng emosyon, ng pagsisisi, ng isang bagay na matagal na niyang itinago. Pag-ibig. Sina, sabi niya, at ang buong mundo ay tila nawala para sa kanya. Ang tanging kausap niya ay ang babaeng nasa ospital. Patawarin mo ako para sa 5 taon ng sakit, ng pag-iisa, ng paghihirap. Patawarin mo ako dahil naging duwag ako. Huminga siya ng malalim. Ngayong gabi, sa harap ninyong lahat, tinatalikuran ko ang lahat. Ang posisyon ko sa Mundo Holdings, ang mana na hindi nagdulot sa akin ng kahit anong kabutihan. Ang lahat ng kayamanang ito, kapalit ng isang kasinungalingan. Binitawan niya ang mikropono. Ang malakas na kalabog nito ay ang tanging ingay na maririnig. Tinatalikuran ko ang lahat. Pag-uulit niya, ang boses ay basag na. Para sa isang pagkakataon na maging ama sa mga anak ko. Para sa isang pagkakataon na mahalin kang muli. Sina, uuwi na ako. Tumalikod siya at naglakad pababa ng entablado, hindi pinapansin ang kaguluhan, ang mga flash ng kamera, ang pagtawag ng kanyang ina. Naglakad siya palayo sa kanyang trono, palayo sa kanyang gintong kulungan, patungo sa isang bagay na mas mahalaga, patungo sa kalayaan. Sa silid ng ospital, si Alonsina ay nakatakip ng kamay sa kanyang bibig. Ang mga luha ay malayang dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Hindi ito luha ng sakit o galit, kundi luha ng paglaya. Ang bigat na 5 taon niyang pinasan ay biglang gumaan, ang katotohanan. Sa wakas, lumabas din ang katotohanan. Dahan-dahang iminulat ni Bituin ang kanyang mga mata na naistorbo marahil ng hikbi ng kanyang ina. Nakita nito ang luha sa mga pisngi ni Alonsina at ang imahe ni Castor sa telebisyon na naglalakad palayo. Nanay, mahinang tanong ni Bituin, hinawakan ng kamay ng kanyang ina. Bakit po umiiyak si Daddy? Ang balita tungkol sa gabi ng paghuhukom ay kumalat na parang apoy. Ngunit sa Barangay Pag-asa, ang buhay ay nagpatuloy. Ang mga tsismis ay napalitan ng panibagong mga kwento. At isang umaga, isang linggo matapos ang eskandalo, isang taxi ang huminto sa kanto ng kanilang eskinita. Bumaba mula rito si Castor Del Mundo. Wala na ang mamahaling suit, napalitan ng simpleng pantalon at puting t-shirt. Wala na ang Rolex sa kanyang pulso. Wala na ang mga bodyguard. Ang tanging dala niya ay isang lumang duffel bag. Hindi siya ang bilyonaryong CEO na unang tumapak sa lugar na yon. Siya ay isang lalaking naghahanap ng daan pauwi. Hindi siya kumatok sa pinto ni Alonsina. Alam niyang wala siyang karapatan. Sa halip, kinausap niya si Mang Tony at umupa sa pinakamaliit at pinakasirang kwarto sa dulo ng hilera. Ilang pinto lang ang layo mula sa pamilya niya. Sa simula, pinapanood lang siya ni Alonsina mula sa bintana. Ang puso niya ay puno ng pag-aalinlangan. Pinapanood niya ang lalaking sanay sa malambot na kama na naglalatag ng isang manipis na banig sa sahig. Pinapanood niya ang lalaking sanay sa mga chef na nagluluto ng sardinas sa isang maliit na kalan. Sa unang araw, nakita ng buong komunidad ang bagong Castor. Nakita nilang may bubong na butas sa bahay ng isang matandang byuda. Walang nag-utos sa kanya. Kumuha lang siya ng martilyo at ilang pako at nagsimulang umakyat. Ang kanyang mga galaw ay alanganin. Ang kanyang mga kamay, na dati papel at pluma lang ang hawak, ay halatang hindi sanay sa mabibigat na gawain.
Ngunit hindi siya tumigil. Sa ilalim ng tirik na araw, pinukpok niya ang bawat pako. Pinagpawisan, nasugatan ang mga daliri. Nang tanghalian, lumabas si Alonsina. Dala niya ang isang plato ng kanin at adobong natira sa kanilang pananghalian. Inilapag niya ito sa isang bench malapit sa kinatatayuan ni Castor. Walang sinabing salita. Bumaba si Castor. Kinuha niya ang plato. Umupo sila sa magkabilang dulo ng bench at kumain sa katahimikan. Walang sisihan. Walang salita ng pasasalamat. Tanging ang tunog ng kanilang mga kutsara at tinidor at ang hindi masabing bigat ng 5 taon sa pagitan nila. Ngunit sa katahimikang iyon, may isang bagay na nagsimulang maghilom. Ang mga sumunod na araw ay naging isang ritual. Si Castor ay tumatanggap ng kahit anong trabaho, pagbubuhat ng sako sa palengke, pag-aayos ng sirang gripo, paglilinis ng kanal. Ang pera ay halos hindi sapat para sa kanyang upa at pagkain, ngunit bawat sentimo ay isang simbolo ng kanyang pagsisikap. At dahan-dahan, sinimulan niyang buuin ang tulay patungo sa kanyang mga anak. Kay Sinag, na puno pa rin ng galit, hindi niya ito pinilit. Sa halip isang gabi, nakita niyang nahihirapan ito sa kanyang math assignment. Umupo siya sa tabi nito. Gusto mo? Turuan kita sa isang paraan na mas madali. Mahinahon niyang alok. Sa simula, umiling ang bata. Ngunit nang makita ang sinseridad sa mga mata ni Castor, pumayag din ito. Kay Ulan, ang mahiyain niyang prinsesa, ang tanging ginawa niya ay maupo sa isang tabi habang ito'y nagdodrawing, walang sinasabi. Isang araw, inabutan siya nito ng isang papel. Isang drawing ng 5 tao na magkakahawak kamay sa ilalim ng bahaghari. Kay dapit hapon, ang kanyang silent observer, natutunan niyang ang lengguwahe nito ay katahimikan. Magkasama silang uupo sa labas tuwing hapon. Pinapanood ang paglubog ng araw. Walang salita, ngunit may malalim na pagkakaunawaan. At kay Bituin, na nasa bahay na at nagpapagaling, doon niya natagpuan ang pinakamadaling daan. Bawat gabi, pagkatapos ng kanyang trabaho, kakatok siya sa pinto ni na Alonsina. Dala ang isang lumang libro ng mga kwentong pambata na nabili niya sa halagang 20 pesos at babasahan niya ng kwento ang kanyang bunso hanggang sa ito'y makatulog. Pinapanood ni Alonsina ang lahat ng ito. Nakikita niya ang pagod sa mukha ni Castor sa pag-uwi nito sa gabi, ang mga kalyo na nabubuo sa kanyang mga kamay at ang tunay na saya sa kanyang mga mata sa tuwing kasama niya ang mga bata. Ang pader na yelo sa paligid ng kanyang puso ay unti-unting natutunaw. Isang gabi, biglang nilagnat ng mataas si Sinag. Nagpapanik si Alonsina. Sa gitna ng gabi, walang masakyan papuntang ospital. Kumatok siya sa pinto ni Castor. Walang ibang maisip na hihinga ng tulong. Walang pag-aalinlangan, binuhat ni Castor si Sinag. Naglakad sila sa dilim, sa ilalim ng mahinang ulan, hanggang makarating sa pinakamalapit na health center. Buong magdamag, hindi umalis si Castor sa tabi ng bata. Siya ang nagpupunas dito ng basang bimpo. Siya ang nagbantay sa temperatura nito. Siya ang nagsali ng lakas sa nag-aalalang si Alonsina. Kinaumagahan, bumaba na ang lagnat ni Sinag. Nakatulog ito ng mahimbing. Nakita ni Alonsina si Castor, nakaupo sa isang silya, sa tabi ng kama, nakasandal sa pader, halatang hindi natulog. Ngunit ang mga mata ay nakabantay pa rin sa kanilang anak. Lumapit siya. Hinawakan niya ang balikat nito. "Magpahinga ka na," sabi niya. Tumingin si Castor sa kanya. Ang mga mata ay pagod, ngunit mapayapa. Huminga ng malalim si Alonsina. Binitawan ang huling piraso ng kanyang pride at sinabi ang mga salitang matagal nang gustong kumawala sa kanyang puso. "Salamat, Castor." Mula sa may pintuan, nakangiting pinapanood sila ni Yaya Ginhawa. Lumapit ito kay Alonsina at bumulong. "Ang puso mo, anak." Sa wakas, natagpuan na rin niya ang kapayapaan, hindi ba?
Napatingin si Alonsina sa labas ng bintana. Sumisikat na ang araw, ang mga sinag nito ay nagbibigay liwanag sa buong barangay Pag-asa. Tumingin siya kay Castor at sa kanyang natutulog na anak at sa unang pagkakataon, sa loob ng 5 taon, isang tunay at payapang napangiti ang sumilay sa kanyang mga labi. 1 taon. 1 taon na ang lumipas. Ang hangin sa barangay Pag-asa ay pareho pa rin. Ngunit para sa pamilyang Montoya del Mundo, ang lahat ay nagbago na. Ang umaga sa kanilang maliit, ngunit masayang tahanan ay nagsisimula sa amoy ng sinangag at mainit na kape. Hindi na ito ang malawak at tahimik na mansyon ng mga Del Mundo o ang malungkot at nangangambang kwarto ni Alonsina noon. Ito ay isang tahanan na puno ng buhay. Sinag, ulan, dapit hapon, baba na kayo riyan, malilate na kayo sa eskwela. Sigaw ni Alonsina mula sa kusina habang naghahain ng almusal. Pababa na po, nanay. Sabay-sabay na sagot ng 3. Sa isang sulok, si Castor, na may bahid pa ng grasa sa kanyang kamay mula sa motor na ginawa niya kagabi, ang siyang abala sa pagtitimpla ng gatas para kay Bituin. Napangiti siya. 1 taon na ang nakalipas, hindi niya sukat akalain na ang simpleng pagtimpla ng gatas ay magbibigay sa kanya ng kaligayahang hindi kayang bilhin ng kahit anong yaman. Ang kanyang maliit na repair shop sa kanto, ang Pag-asa Motor Works, ay hindi nagbibigay sa kanya ng milyon-milyon, ngunit nagbibigay ito sa kanya ng dignidad. Ang aga-aga, ang lalim na naman ng iniisip mo, puna ni Alonsina. Lumapit ito at inabutan siya ng isang tasa ng kape. Iniisip ko lang, sabi ni Castor, tinitingnan ng kanyang mag-iina, na kahit pagsamahin pa ang lahat ng pera ng Mundo Holdings, hindi nito matutumbasan ito. Nagkatinginan sila at ngumiti. Isang nangiting puno ng pag-unawa, ng mga pinagdaanang sakit, at ng kapayapaang sa wakas ay natagpuan. Kinahapunan, isinara nila ang kanilang maliit na karinderya at motor shop. May isang lugar silang laging pinupuntahan tuwing anibersaryo ng araw na yon. Ang araw na natagpuan nila ang daan pabalik sa isa't isa. Dinala nila ang mga bata sa sementeryo. Sa harap ng isang simpleng puntod, naglagay sila ng mga bulaklak. Ang puntod ng mga magulang ni Alonsina. Ma? Pa? Bulong ni Alonsina habang hinahaplos ang malamig na lapida. Pinapakilala ko po sila sa inyo. Si Castor po at ang 4 ninyong magagandang apo. Hinawakan niya ang kamay ni Castor. Mapa, masaya na po ako. Payapa na po ang puso ko. Niyakap ni Castor ang kanyang balikat. Sa katahimikan, naramdaman nilang tila ang hangin ay yumayakap sa kanila pabalik. Isang pagpapala mula sa nakaraan. Habang sila'y naroroon, sa malayong Hacienda Milagros, isang matandang babae ang malungkot na nakatingin sa labas ng bintana. Si Doña Remedios, mag-isa sa gitna ng isang mansyon na puno ng mamahaling bagay, ngunit walang buhay. Kinuha niya ang isang litrato sa mesa. Isang lumang litrato mula sa isang tabloid na nagpapakita ng isang masayang pamilya sa barangay Pag-asa. Isang pamilyang sana ay sa kanya. Isang patak ng luha ang pumatak mula sa kanyang mga mata. Isang luha ng huling pagsisisi. Ang huling destinasyon ng pamilya ay ang dalampasigan, habang ang 4 na bata ay masayang naghahabulan sa buhanginan. Naglalakad sina Alonsina at Castor sa tabi ng tubig, pinapanood ang gintong sinag ng papalubog na araw. Naaalala mo ba? Tanong ni Castor. Dito kita unang dinala para manood ng sunset. Tumango si Alonsina. Naalala ko, ang sabi mo, balang araw, bibilin mo ang buong islang ito para sa akin. Ngumiti si Castor nang may bahid ng pait. Isa akong mayabang na bata noon. Akala ko, lahat ng bagay ay nabibili. Pero ang pinakamahalagang bagay pala sa buhay, hindi nabibili, ipinaglalaban, pinagsisikapan. Huminto sila sa paglalakad.
Hinarap niya si Alonsina. Ang kanyang mga mata ay puno ng sinseridad na noon lang natutunang ipakita. Salamat, Sina. Salamat sa pangalawang pagkakataon. Umiling si Alonsina. Isang matamis na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Hinawakan niya ang pisngi ni Castor. Hindi, Castor. Pagtatama niya, hindi kita binigyan ng pangalawang pagkakataon. Tumingin siya sa kanilang mga anak na nagtatawanan. Ang kanilang mga anino ay humahaba sa ginintuang buhangin. Binigyan natin ang ating mga sarili ng pangalawang pagkakataon. Tayong dalawa ang bumuo nito. Sa mga salitang yon, ang lahat ng natitirang sakit at pagdududa ay tuluyan ng tinangay ng alon. Niyakap ni Castor si Alonsina. Isang yakap na hindi na nagtatanong, hindi na nangangamba. Isang yakap na nagsasabing, nasa bahay na ako. Hindi nila kailangan ang Hacienda Milagros. Hindi nila kailangan ang bilyon-bilyon. Ang tanging kailangan nila ay naroroon sa harap nila. Ang kanilang pamilya, ang kanilang pag-asa, ang kanilang bagong simula. At dito po nagtatapos ang kwento ni na Alonsina at Castor. Isang paglalakbay na nagturo sa atin ng maraming bagay. Ang kwentong ito ay isang paalala na ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa salapi o kapangyarihan, kundi sa pagmamahal ng isang pamilya. Ipinakita nito na ang katotohanan, gaano man katagal itago, ay palaging lalabas. At ang pagpapatawad, bagamat mahirap ibigay, ay ang tanging susi na makapaghihilom sa pinakamalalim na sugat at makapagbibigay daan sa isang panibagong simula. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay sa ating kwento. Ang inyong pakikinig ang nagbibigay sa amin ng inspirasyon. Nais po naming malaman kung anong masasabi ninyo sa naging kapalaran ni na Alonsina at Castor. At kung meron po kayong gustong marinig na partikular na uri ng kwento sa mga susunod nating kabanata, huwag po kayong mag-atubiling i-comment sa ibaba. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan, at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli.